Natatawa talaga ako sa posisyon ni baby na ito. Parang nakadekwatro siya. Parang ang tanda-tanda na niya, ganon. Kakagising lang ni baby dito, yun galing sa morning nap niya. Pero as usual, malikot, magulo dahil maganda yung kanyang tulog. Gusto ko sanang kumuha ng sweet moment namin ni baby. Pero iba yung gusto niya. Ayan, ganyan yung love language niya. Grabe, sa bunot, kurot, sapak. Ay grabe, tawang-tawa pa talaga siya sa ginagawa niya sa akin. Nung nakapagpahinga na si baby, niliguan na namin siya. Nakaupo na siya kapag naliligo at gustong-gusto talaga niya yung naliligo. Ayan, nagdadabog pa siya dyan kasi tinanggal namin sa tubig. Pinahawak ko muna kay Mr. si baby habang ako naman magre-ready ako ng pagkain niya. Sayote nga palang ipapakain ko sa kanya and first time niyang kainin ito. Bumili lang ako sa talipapa malapit dito. Nakalimutan kasi ni mama na nagpapabili ako ng sayote dahil nga gusto kong ipatry kay baby yung sayote. Itong buong sayote nga pala yung i-steam ko. Ito yung ginagamit ko kaso nga lang hindi ko maire-recommend sa inyo since nasira yung kanyang drying. Pero okay pa din naman siyang pang steam at saka pang sterilize ng bottle ni baby. After 40 minutes, okay na yung kanyang food, malambot na. And then, dudurugin ko lang. Hindi na puree yung pinapakain ko sa kanya. Di na din ako gumagamit ng blender. Sobrang maire-recommend ko sa inyo itong pandurog na to na nabili ko online. Pati itong kanyang pagkainan, ilalagay ko yung link kung saan ko nabili itong mga ito. Since first time ni baby kainin yung sayote, hindi ko alam kung magugustuhan ba niya. Pero ganyan siya kapag pinapakain. Mga agaw talaga siya or kukunin niya, hahablutin niya lahat ng malapit sa kanya. At ito na nga yung kanyang unang subo. Dito malalaman kung magugustuhan ba talaga niya. Pero unahan ko na kayo, sasabihin ko na nagustuhan talaga niya yung sayote. Actually, ito yung pinakapaborito niya sa lahat ng pinakain namin sa kanya. Piling ko ang rason kung bakit nagustuhan niya yung sayote kasi masabaw siya. Nung tinanggal ko sa steamer yung sayote, tapos dinurog ko, kusa siyang nagkaroon ng tubig. Nabigla din kami na nagustuhan niya yung sayote. Madami yung nilagay ko dyan sa lalagyanan ng pagkain niya. Kasi actually, hindi ko sana gustong ipaubos sa kanya yon. Baka kasi magsuka or sumakit yung tummy niya. Pero siya kusa kasi, umihingi talaga siya kasi gustong gusto talaga niya. O ayan, di naman halata na gustong gusto niya. Diba pati lalagyanan ng pagkainan, kinakain niya. Pinapainom na din namin siya ng tubig. Basta kumain siya ng solid, pinapainom ko siya ng water. Medyo nabitin si baby dito. Kaso nga lang kasi, ayoko siyang busugin. Natatakot kasi ako since first time kong ipakain sa kanya to. Tapos first time mom din ako. Itong mga lalagyanan ng pagkain niya, ini-sterilize ko. Pati itong pandurog actually, ini-sterilize ko. Good for 2 to 3 days dapat ito. Pero 2 days pa lang kasi nga gustong gusto niya, ay nauubos na niya agad. I-share ko na din pala itong nabili kong insulated bag. Lalagyanan to ng breast milk kapag nasa trabaho ko. Kaya naman pag nasa labas ako. Pero pwede din paglagyanan yun ng gamit ni baby kapag umaalis kayo. Kapag papatulugin na namin si baby, hinayaan namin siyang maglikot, gumapang ng gumapang sa kama para mapagod siya at makatulog agad. 5 buwan si baby nung na-discover niya yung paa niya tapos sinusubo na din niya. Isang gabi pagka-uwi ko, hinilamusan ko agad si baby tapos nalaman ko na nasusubo na pala niya yung paa niya. Hinayaan lang namin siya kasi okay daw yan sa bata. Madami siyang matututunan tapos malalaman din niya yung lasa ng kanyang kamay at paa.